Magandang araw mga kaibigan. Usaping Claire Castro pa rin tayo ngayon. Ito, may post si Sas Rugando Sasot. Sabi niya, we should always be hopeful dahil ang bansa natin ay hindi kulay itim. Claire Castro. Ito, nag-press conference ang ating masipag, marunong sumagot nga Claire Castro. At na-attract ako itong statement na ito. Di ba, nagkaroon tayo ng Easter Sunday. So sa spiritual o Christian world, Easter Sunday gives us hope dahil ang paniniwala ng mga Kristiyano dahil nag-resurrect, nabuhay muli ang ating Panginoon, tayo mabubuhay din. Kaya magkakaroon tayo talaga ng everlasting hope dahil sa resurrection ng Panginoong Hesus. So, dito naman, sa politika, panggobyerno, in-encourage ni Yusek Castro na ang Pilipino maging hopeful dahil hindi kulay itim ang bansa natin. So, ito, connected pa rin yung response niya sa itim ads campaign ni Senator Amy BP Sara. Ang itim daw na panggobyerno is yung nakaraan. Magulo daw yun. Actually, yan din ang linya ni PBBM. Yung horrifying times, previous administration. Pinapapipili niya ang Pilipino, mga voters. Gusto nyo ba yung horrifying times, yung maitim na panahon, iboto nyo ang kandidato sa kabila. But kung gusto nyo ang mas maliwanag, mas maputing kinabukasan, iboto nyo ang alyansa. So pareha sila ng linya. Kaya mag-ano daw tayo, maging hopeful. Kumusta man kayo mga kaibigan? Are there reasons to be hopeful in this administration? Mabuti po si Yusek Claire Castro dahil malaki po ang sweldo niya bilang Yusek. May nakita kong post, yung mga sweldo ng mga Yusek sa PCO. Depende sa klase ng Yusek. May Yusek na nagsusweldo ng 4 million a year. Pinakamababang sweldo, may Yusek din na may sweldo na 2 million a year. Kahit yung 2 million a year, malaki na yun. Sabihin mo 250,000 a month. So, tama, sa isang taon, more than 2 to 3 million. Baka 4 million a year itong si Yusek Castro dahil spokesperson siya. So, ang isang buwan ni Yusek Castro, more than 300,000. So, talagang magiging hopeful ka nga talaga pag gano'n ang sweldo mo. Paano yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga daily age income earners? Tapos, ang mahal ng bilihin. Yan ngayon kung bakit bumagsak ang rating ni PBBM sa survey ng Pulse Asia. Sa economic side na dahilan yung pagtaas ng bilihin, inflation, mababang mga sahod at saka corruption. So, yun yung mga immediate concerns ng mga Pilipino na hindi matugunan ng administrasyong ito. Kaya nga bumubulusok yung rating. So, paano ka maging hopeful na trillions ang utang na ng gobyernong ito for the past 32 months, 4.6 trillion. Siya na ang pinakamataas compared sa mga naunang presidente. 32 months pa lang. Pinakamataas na. Saan napupunta yung inuutang na yan? Anong nakikita nyong infrastruktura? Ako, halos wala na. Kung meron man, kakaunti na lang. Hindi katulad panahon ni PRRD yung build niya. Nangutang man ang Duterte administration, kailang kitang-kita mga tulay, kalsada, eskwelahan. Basta, naramdaman ko. Kasi mismong farm ko sa bulubunduking parte ng Mindanao, for the past 20 years, yung mga naunang presidente, hindi nakalsada. Pagdating ni Digong, Tatay Digong, nakalsada. Yun.
Damandam ako. May pinagdaanan, may napuntahan ang inutang. Bill niya. Ito ngayon. Nasaan yung inutang? 4 points. So, paano ka? Tapos, utang ng utang, ayuda ng ayuda. Billions of ayuda na ang nagastos. Nakatulong ba yun sa taong bayan? O kaya, mas lalong naging tamad ang mga nabibigyan ng ayuda? So, paano ka maging hopeful sa mga ganyan? Ang bansa daw natin, hindi, it does not matter na anong kulay ng bansa. Kailang, sana, kayong taga Malacanang, sana maramdaman nyo ang hirap ng buhay ng nasa baba. Ako, ramdam na ramdam ko ang hirap ng nasa baba. Kasi nga, itong channel natin, yung income natin, charity vlogging ang atin, itinutulong natin ang ating income sa Tribong Talandig. Sila yung nasa laylayan. Nakita ko kung gaano sila kahirap. Yung tinutulungan nating community noon, halos walang makain. Mabuti nga na lang at nandyan kayo, sumusubaybay sa ating channel. At unti-unti, nakabangon na sila. Bigyan natin sila ng pabahay. Kasi nung una, sa tent lang sila nakatira. Ngayon, after pabahay, patubig. Nung may tubig na, livelihood. Sayote, gulay, root crops. Ngayon, saging. Ano ito? Yung lakatan nga saging. So, kitang-kita ko yung hirap nila. Paano ka maging hopeful kung ang serbisyo ng gobyerno hindi nakakarating sa mga liblib na lugar kagatulad nitong Talandig? Paano ka maging hopeful? So, madaling magsalita sa palasyo, maging hopeful. Kailang sana bumaba naman kayo paminsan-minsan para makita nyo ang buhay ng nasa laylayan. O ito, konting comments. Tasong Maturan, Pagpuyo Castro, tulog na lang diha. Erwin Arellano, ang bansa natin sa administrasyon ni PBBM ay walang patutungan, walang konkretong proyekto. Lahat ng mga speaker, imbis magsalita tungkol sa nagaganap sa ekonomiya, puro lang depensa sa imahe ng presidente ang inaatupag. Yun na nga. So, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating mga videos. Nakakatulong kayo sa Tribong Talandig. Ang ating income itinutulong maliban sa pagbibigay ng yero at pako. Ito, nagbibigay din tayo ng livelihood assistance, yung pagtatanim ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Nako sa saging lakatan ni Manoy Sidrino nga naanay bunga. Manoy, gaon sa man mo diya? Harbiso na ng saging lakatan ni Manoy. So, harbiso na ni Manoy Sidrino ang iyang saging lakatan. Harbiso nimo imong ibaliga, pilay baliga nimo ani Manang? 500. 500. Oh, naaraw. Dako gig. Daghan kayo. Daghan kayo. Oh, naara Manoy ang bayad Manoy. Ang bayad 500. Salamat gyud. Unsa man yung masulte? Unsa ni? Salamat gyud sa Ginoo nga naanagid panalangin. Usa ka bulig ang ako sa ginapnalinan ako 500. Oh, di. So magpadayon nako gyud magmananom ani. Oo. Salamat gyud. So dalo na sa among balay kay ato nang ipahinog. Dalo na. Muna ni ang una namong tanom nga saging lakatan. Ug karon naa na gyud niya unod. Og makita pud nato nga nindot ang iyang unod bisan pa nga wala na abunuhan. Pila na ni siya ka bulan gani sir? Ano ni? Sa katuig og 3 ka bulan kay gitiman-an man nila ako. Isa ka tuig og 3 ka bulan apan naa nay bunga. Oo, nanay bunga. Karon atong bisitahon pod. Ug karon mo na pod ni ang among saging lakatan nga hapit na pod mangunod. Mga dagko na. Ug kini nga among saging lakatan mao ni ang ginaabunuhan.
So mas dali ni siya nga mangunod tungod kay sige man mig kaabuno. So og karon naanapod ko dire sa saging lakatan nga unang tanom ni Manoy Boy. Mayong buntag Manoy, gaon sa man kadiya? Oh, gaon sa man kadiya Manoy? Mori akong saging nga una, Pila ni kapunuan Manoy? ulo ni kapunuan. Apit na po nangunod, Pila na ni kabulan Manoy ang imong saging? nga napulo na siya. Napulo na kabulan. Oh, So mo na pod ni ang susunod nga hapit na mamunga nga saging ni Manoy napulo ka punuan. kayo. Oo, salamat pod Manoy. Salamat po sa Ginoo. Oo, Manoy. Saging apit na gyud nangunod. Oo. Ug mao na pod ni ang saging lakatan ni Manoy Iking nga hapit na pod mangunod. Ug mao na ni siya, mga dagko na gyud. Ug kini na pod ang susunod nga mamunga sama sa among saging. So kini ang nauna niyang tanom nga saging lakatan. So daghan na gyud mi ani nga maka-harvest sunod. Ug karon na napod ko sa saging lakatan ni Manoy Sidrino. Ug mao na pod ni ang iyang saging nga hapit na pod mamunga nga iyang saging lakatan. Ug mga dagko na pod siya. Ug daghan na pod ni nga iyang maharvest sa susunod. Kay naka-harvest naman siya sa una niyang tanom.